Matay matapos siyang masagasaan ng bus sa EDSA sa Mandaluyong kagabi. Ito pang masaklap, imbis na tumulong, tumakas yung driver ng bus. Si Marisol Abduraman, naka-alerto 24. Kasi dalawang buhay kinuha niya, di bali kung ako eh. Masakit, dalawa eh. Di bali kung buhay ko lang, pwede. Bakas ang labis na kalungkutan ni Jerry de la Cruz na nangyari sa kanyang kinakasamang si Avelyn Ayon. Namatay ang 2 buwang buntis na si Avelyn kagabi nang mabangga ng JROS bus sa southbound lane ng EDSA sa Mandaluyong City. Pauwi na raw sana sila na mahagip si Avelyn ng bus. May bigla na lang sumalpok. Paglingon ko na may likuran ko, asawa ko na. Nasa gitna po ba yung asawa niyo nung nangyari? Hindi po, nasa gutter po. Pero taliwas ito sa lumabas sa investigasyon ng Mandaluyong traffic sector. Itong victim ay umaakyat-akyat daw to sa mga bus at nagtitinda ng kanyang paninda. So posible pong kasi doon sa bus, ang tumama is yung left front portion. So posible po na doon po siya sa may medyo gitna. Left front portion, ibig sabihin sa may bandang driver. Yeah. Pero giit ni Jerry, sa kanang bahagi ng bus na bangga si Avelyn. Ang masaklap pa, sa halip na tulungan, tinakbuhan pa sila ng bus. Buti na lang daw at naplakahan ito ng mag-asawang nakasakay sa motorsiklo. Pero hindi pa rin mahagilap ang driver nito na nakilalang si Mariano Bato. Sa akin lang, sana sumuko naman siya. Dalawang buhay kang ginawa niya. Sana panagutan nila yung ginawa nilang Ayon sa JROS, hindi tumakas ang bus driver. Ang automatic ang ng driver, ito kukuyugin ako nito, sasaktan ako ng mga to. Yun ang instinct kagad ng driver eh. Umiwas lang. Pero nasaan po yung... Sa amin ho, nasa namin. Oo, kasi pupunta na po kami sa pulis. Sinagot man ng bus company ang lahat ng gastusin, hustisya pa rin ang hiling ng kaanak ng biktima. Lalo na't hindi lamang kanyang buhay ang nawala, kundi pati buhay sa kanyang sinapupunan. Nahaharap naman sa kasong reckless imprudence, resulting in homicide at abandonment of one's victim ang suspect. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. At sa ibang balita, sa gitna ng tensyon sa Panatag Shoal, dumaong sa Subic Bay ang isang attack submarine ng Amerika. Mabilis na paglilinaw ng Amerika, walang kaugnayan ang pagdating ng submarine sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Mula sa Subic Bay, Zambales, nakatutok live si Rafi Tina. Rafi? Vicky, ika-4 na araw na nakadaong dito sa SBMA, itong USS North Carolina, isa sa mga pinaka-high-tech at mga bago-bagong attack submarine ng US Navy. Agad ngang nilinaw ng pamuno ng SBMA, regular ang pagbisitang ito ng submarine ng Amerika at wala itong kinalaman sa nagaganap na standoff sa pagitan ng Pilipinas at China sa Scarborough Shoal. Todo bantay ang mga sundalong Amerikano sa paligid ng USS North Carolina, isang Virginia-class attack submarine, habang nakadaong ito sa Alaba Wharf, ang pangunahing pier dito sa loob ng SBMA. Gamit ang telescope, maya't maya ay minamasdan ng mga sundalong bantay ang paligid ng pier. Isang maliit na patrol boat naman ang umaaligid sa harapang bahagi ng pier para tiyaking walang makalapit sa submarine mula sa dagat. Ayon sa US Embassy, isa lang itong regular na port visit, bagay na sinang-ayunan ng SBMA. May 8 pa daw sila nagpulong para sa pagbisita ng naturang attack submarine. In the permission to dock here, ang statement lang nila, the purpose of the visit is official port visit. Now, what official port visit means is that it's part of their regular routine. It's a routine sort of thing that they do all over the world for replenishment of supplies, for R&R. Kasi sometimes they're out 30, 60 days. So, kailangan they really have to touch land. Bago nitong USS North Carolina, may dumaong na rin umanong submarine dito ilang buwan na ang nakararaan bago pa magsimula ang tensyon sa Scarborough Shoal. Regular naman umanong may mga barkong pandigma ng Amerika na bumibisita sa bansa bunsod ng Visiting Forces Agreement. Katunayan, pag-alis ng USS North Carolina sa Sabado, may isa pang submarine ang darating dito. Yung parang sister submarine niya, yung USS Tucson. When they leave on the 19th, dadating naman yung Tucson. And then the Tucson will leave also after 5 days, on the 24th. Ang grupong Bayan Muna agad namang kinondena ang pagdaong ng US submarine. Hindi raw ito makatutulong para maibsan ang tensyon sa Scarborough Shoal. Posible din umanong armado ito ng nuclear weapons, bagay na ipinagbabawal sa ilalim ng ating konstitusyon. Ang SBMA naman, batid na ikakabit ng ilan ang pagbisitang ito ng US attack submarine sa nangyayaring tensyon sa Panatag Shoal. Whatever message that sends to the Chinese is for them to interpret. But as far as you're concerned, Well, no, it's regular. It's regular.
Base naman, Vicky, sa profile nitong USS North Carolina, isa itong attack submarine at hindi isang ballistic missile submarine na karaniwang may kargang nuclear missile. Sa Sabado nga ito nakataktang umalis mula dito sa SBMA. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. At sa puntong ito, balikan po natin ang Panatag o Scarborough Shoal na deklara na rin ngayong araw na ito ng pagbabawal sa pangingisda o fishing ban ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Sakop ng pagbabawal na yan ng Panatag Shoal at isang nautical mile sa paligid doon. Pero sabi ng BIFAR, walang kinalaman yan sa issue ng pinag-aagawang teritoryo. Nakatutok si June Veneracion. Ang China nagpatupad na ng fishing ban simula ngayong araw sa West Philippine Sea kung saan naroon ang pinagtatalunang Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Ang Pilipinas, hindi rin magpapahuli. Nagdeklara na rin ng fishing ban ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ngayong araw. Sakop ng fishing ban ng BIFAR ang Panatag Shoal at isang nautical mile mula sa paligid nito. Medyo maraming extraction activities doon So marami ng huling isda. Pagkatapos meron pang coral degradation na nangyayari at meron pang trawling activities. So sa tingin namin, magandang saraduhan muna yung lugar para at i-assess natin kung nararapat pa bang mangisda ng tuloy-tuloy doon sa lugar na yun. Tatagal ang fishing ban ng 2 buwan. Mas mahaba nga lang sa China na hanggang August 1. Napakabilis ng mga pangyayari dahil kahapon ay pinag-iisipan pa lang ng BIFAR ang opsyon ng fishing ban. Ngayon, meron ng desisyon at implementasyon. Sabi ng BIFAR, nagkataon lang daw na nagkasabay ang fishing ban ng Pilipinas at China. Wala raw itong kinalaman sa iringan ng ating bansa at China dahil sa Panatag Shoal. Ang fishing ban o kilala rin sa tawag na close season ay isang paraan lang daw para bigyan ng tamang panahon ng mga yamang dagat na muling dumami. Layon din daw ng fishing ban na mapangalagaan ng mga mangingisda dahil sa pagpasok ng hanging habagat na magdadala ng masungit na panahon. Magkatuwag na magpapatupad ng fishing ban sa Panatag Shoal ang BIFAR at Philippine Coast Guard. Pinagsabihan na ng BIFAR ang mga Pilipinong mangingisda sa may Zambales sa mga inilatag nilang payaw na lang muna mangisda habang may fishing ban. Ang payaw ay isang uri ng aggregating device kung saan nag-iipon-ipon ang mga isda. Kailangan maintindihan ng ating mga kababayan na siyempre ang sitwasyon ngayon sa Panatag Shoal ay hindi naman ordinaryo. Medyo merong nangyayari doon na hindi naman pangkaraniwan. Kaya kinakailangan lahat na magkaroon ng adjustment. Pero ang 2 buwan na fishing ban pwede pa raw mapalawi. Magpapadala ang BIFAR ng mga eksperto sa Panatag. Sila ang magsasagawa ng pag-aaral para matukoy kung kulang o sapat na ang 2 buwan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nakremate na ang labi ng nanay ni Cavite Representative Lani Mercado Revilla. Bumuhos ang pakikiramay ng kanilang mga kaanak at kaibigan. Yan ang report ni Lars Santiago. Halatang pinipigilan ni Congresswoman Lani Mercado Revilla ang kanyang emosyon nang magsalita sa funeral mass ng yumaong inang si Jose Hernandez. Nagpasalamat si Lani sa lahat ng mga nakiramay at tumulong sa kanilang makatawid sa mga araw ng kanilang pagdadalamhati. Nakakapagpalubag ng loob ni Lani ang kaalamang gusto na rin ng kanyang 87 years old na inang magpahinga. Alam ko wish na niya na matapos na lahat ng pains, tsaka yung sakit niya, tsaka kumbaga nakita na niya kami lahat na maayos ang buhay, mga apo niya. I'm sure, at tsaka alam ko pagod na rin siya. Lubos din ang pasasalamat ni Lani sa pamilya ng kanyang asawang si Senator Bong Revilla Jr. sa kanilang suporta. Alam ko yung nararamdaman niya, yung pain, because I also lost my mom, di ba? Alam ko kung gaano kasakit yun pinagdadaanan niya ngayon, kaya nandito ako to support her. Dumalo sa misa at sa cremation rites ang mga kamag-anak at kaibigan ni Lani at Bong. Naroon si Bacoor Mayor Strike Revilla, Princess Revilla, Philip Salvador, Amay Visaya at Luz Valdez. Kumpleto rin ang mga anak ni Lani at Bong at ang iba pang mga apo ng yumao. Sa cremation rites, isa-isang lumapit sa labi ni Mama Justa ang mga mahal nito sa buhay para magbigay ng bulaklak. Paglapit ni Lani, humalik siya sa labi ng ina at may ibinulong habang umiiyak. Prayers. There are times that our children are undergoing pains in their lives. Prayers lang for strength. Yun lang, tsaka pagdasal niya yung magandang kinabukasan ng mga apo niya. Nakatakdang ihimlay ang abo ni Mama Justa sa chapel sa kanilang resort sa Antipolo.
War Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Mamaya, batang Phil-Am na idolo pala si Vic Soto, nagbigay aliw sa Dabber Cats. Sa pagbabalik yan ng Chika Minute. At susunod, isang taong gulang na batang dinukot at minamaltrato raw ng dating karelasyon ng ina. Babawi. 4 na magkakapatid sa Amerika, patay matapos umanong barilin ng sariling ina. Suspect, magpakamatay rin. At OFW sa Saudi Arabia na nakuryente habang nagtatrabaho, makakauwi na ng Pilipinas. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.